I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan, but anyway, meron akong upload videos updates na tungkol dito sa sinabi ni Chavit Singson mga kababayan. Aba, talaga naman tingnan nyo ang paratang niya kay Pangulong Marcos Jr. at ang paratang niya kay dating Speaker Martin. Hindi ba kayo nagtataka? Marcos admin ang tinitira ng mga anti-Marcos. Nako, kaso lang guys, wala naman naniniwala sa kanila, sa sambayan ng Pilipino. Dahil alam naman po natin ang ugat nitong mga ito, ang buong pagkataon na ito. Magaling lang talaga sila mangmintang. Tapos, ang pinapalabas nila sa kanilang sa kanilang sarili, malinis sila. Alam po natin 'di ba? Hinuli po ng awtoridad 'yan dahil sa cyber libel. Pero yung issue niya, na sinampa ng kaso laban sa kanya yung Flander. Nako. Ito si Chavit Singson, mga kababayan, tumatanda na itong walang pinagkatandaan. Masama pa ang bunganga nito. Kung ako sa kanya, dahil sa edad niya, dapat magpakabait na ako. Baka sakaling makaakyat pa sa langit So dahil dito mga kababayan, sabi dito, pakinggan nyo yung sinabi niya. Martin Romualdez and Marcos Jr. Sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung ba't sila nagpigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. O diba? Lumang tungtugi na yan guys. Dekada na po. Ganyan din po ang sinasabi nila sa Marcos family, O dekada na yan, pero wala naman nakulong. Wala naman napatunayan. Ang hirap naman kasi magsasalita ka, namimintang ka, wala kang sapat na patunay. So parang parang nakakahiya. Pero ang balik nun sa'yo pala. Diba? Baga, he's referring to himself. Ganon. Nakakaloka ito si Chavit Singson. Alam po natin, kumbaga, inaresto ng mga otoridad dahil sa cyber libel. At actually, mayroon pa siyang kaso, yung Flander baga. No, but anyway, ito po yung sinabi ng mga netizen, kinuyog talaga si Chavit Singson. Why? Kasi wala nang naniniwala sa mga sa mga dilis. Itong mga strategiya nila, part ng destabilization yan. Why? Kasi nga, gusto nila makuha ang simpatya ng taong bayan. Ganon. Walang makapigil sa amin. Kasi nga, yung mga strategiya na ginagawa nila, gusto lang nila makakuha ng simpatya sa taong bayan para magalit kay Pangulong Marcos Jr. Kaso lang ang problema, mga kababayan, 98%, correct me if I'm wrong, nasa social media. Ika nga nasa social media ang sambayan ng Pilipino. Hindi naman lahat. Kaya nakikita nila kung sino ang matino at sino ang masama. At sino ang masipag at sino ang lakwatsera. Ganun lang yun Sambayan ng Pilipino. Naka-witness po sa Marcos administration. Nakikita nila ang galaw ng Pangulo. Hindi pala away. Hindi rumirisbak. Tahimik lang. Kabit-balikat lang. Tinataas ang kabilang kilay niya kasi nga yung mga ganitong klaseng pamamaratang, yung mga hersi-hersi lang yan. Diba, sira ulo ka na lang kung maniwala ka pa. Yung walang pruweba, na-impeach ang Pangulo pero wala naman sapat na ebidensya na na basura So dahil dyan mga kababayan, sabi dyan panoorin, nakatakdang tumistigo si dating Ilocos Sur, Gobernador Chavit Singson sa inaasang Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black ngayong araw, June 16. Kaso lang problema nila mga kababayan, bogus yung yung hearing nila sa Blue Ribbon. Di ba? Kaya nagiging Black Ribbon. Pinipilit nila talaga, sila pa rin ang majority, di kayo naloka. Natuloy yung mga yan, Blue Ribbon Committee, kuno diyan sa labas ng Senado, sa Mandaluyong ata yan. Wala sa loob ng Senado kasi as in wala. Kaya abangan po natin guys ang exciting part sa pagiging 13 na senador. Tuluyan na po mapatalsik yan si Cayetano.
So, dahil dito, sabi to guys ng mga nagko-komenta, talaga naman, ayan o, nagsalita ang malinis. Sabihin mo sa pagong, biglang nagalit si Chavit nung sinabi ni BBM issue about sa flood control. Kasi dyan siya yumaman Ghost Project. Bogus hearing. Correct! Naku naman, katatapos mo lang magpiyansa man. Baka after a day, huhulihin na naman. Alam nyo guys, no, kung ako abogado ni Pangulong Marcos Jr., pipigain ko ito talaga eh. Papalabas ko sa kanya yung mga ebidensya. Sinasabi niya daw, mayroon daw sila ebidensya. Sus, lumang tugtugin na yan. Astoryahe. Nagulat kami sa revelation nyo. Ay, nako. Chabit ka talaga. Nakulong na yan eh. Nakalabas ulit. Ganun talaga pag mga masamang damo, pabalik-balik sa kulungan. Galing talaga ni Manong Chavit. Buti may kakampi kaming super rich. Isama mo sarili mo daw, sabi nila mga kababayan mo agay. Well, he doesn't consider himself. Even he is already on his elderly stage. Yun na nga eh. So long anything he wanted to say, armed with the richness, he can. You can do that in filing a case who your enemy is. Rather echo your sentiments with nothing in the streets proper forum you should consider so that it is with legal remedy from the court itself. Sobra ang malasakit sa bayan. Ika nga, ba't nakikita naman? Di ba? Ayan sobra ang malasakit sa bayan. Ika nga, ba't nakikita naman ng taong bayan kung ano ba yan sinasabi nila, correct? Kung maniwala ka kay Singson, ewan ko na lang. Magiging bobo ka talaga pag naniwala ka dyan. O, diba? Mga DDS lang naniwala dyan. Huwag mo subukan, matchabit ka sa kaso. Tumistigo ang dakilang korap. Agay, aray ko. Matanda kung ano-ano sinasabi. Pero, teka, baka sa sarili yun, doon niya yan sinasabi. Kaya he's referring to herself, guys eh. Naku, baka matuluyan kanyan. Tanda, baka rin mag-ulyaan. Iba talaga pag-ulyanin, guys. Maya-maya sasabihin, ba't nandito na naman ako sa kulungan? Hindi mo pala alam. Nakapagsablita ka ng hindi maganda, cyber live na naman. War freak na si Sison. Oo nga eh, war freak na si Sison. In the sun, nalit. Ay, ewan ko. Natatawa talaga ako sa mga nagko-comment, guys. Ayun na ba ang script ng 18 Marites? Yes. Nakalabas kaagad si Idol Chavit. Isang rubber band lang pala katapat. Nashock ang tambayan sa isinuha. Ni Chavit. Natuturite sila. Sinarado pati binyo. Yes! Sus! Dapat imbitahin nyo din dyan si Congressman Alvarez para maganda, tas wala tatayo or alis or walang kukurap. Tama. Oh my gosh, guys. Ay, nako, ewan ko na lang. Tapos kakandidato ito sa 2028. Hihi, parang yung kay Irapin ang ending Ganyan talaga pag matanda, nakaka-Alzheimer's disease. Oh my gosh. Yung mga batang hindi binigyan ng candy, tampo agad. Yes, correct. Galit na naman si Lolo. Ang gamot niyo po. Oo nga. The Blue Ribbon Comedy Club is in the way. Derwek Kawatano, Sayad Black Agay. Live selling. Yung gagawin nila dyan, yung magtatanong, siya pa rin ang sasagot. O sa kayo makakita, si Defensor ang sumasagot, saka si Baligod. Bilis lang nakalaya ni Lilo. Kami, dami kasi pera nanakaw eh. O yan huwag kang magbigti O biglang nagsalita si Tanda, paano nakulong kasi, kaya biglang sat script as well. Wow, ang testigo ay yung maraming kaso. Mapera ka lang talaga, Manong. Tawag dyan, sarsuela. The pot calling the kettle black. Agay, nagsalita yung may kaso. Sigurado, arrest. Nahulog na Angel, oh my gosh.
Isa rin sa mga crooks ay number 1. Kababayan, ano ang masasabi nyo kay Shabit? Baka masasyabit na naman sa cyber libel. Huwag kayo maniwala sa mga pinagsasabi niya. Feeling victim. Di ba? Feeling victim. Yung mga pinagbibintangan nilang tao, ano yan? Sinasabi nila sa sarili nila kasi gawain nila yan. Ganun lang naman yun eh. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ano pong masasabi nyo? Kayo pong balang umusga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless. Bye everyone. There's more.